Oras sa buong kapuluan, 2 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Ikinabahala na ilang miyembro ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa mga isyong bumabalot sa charter chains. Ayon kay ECCP Executive Director Florian Guttain, nag-aalangan ngayon ang kanilang mga miyembro dahil sa mga panukalang pagpapalit sa saligang batas. Aminado si Guttain na nakatanggap siya ng tawag sa kanilang mga miyembro dahil napupulitika ang tiyatya at hindi nila alam kung saan ito patutungo. Ginawa ni Guttain ang pahayag sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments ukol sa resolution of both houses number 6. Samantala, aabot umano sa mahigit 8 milyong pisong payola sa huweteng ang tinatanggap ni Albay Governor Grex Lagman. Ito ang matinding akusasyon ng isang Alvin Nimo sa Office of the Ombudsman laban kay Governor Lagman. Batay sa 35 complaints sa affidavit ni Nimo, mula 2019 hanggang 2022, binibigyan naman niya ng 60,000 pisong payola kada linggo noong vice-gobernador pa ng Lalawigan. Kabilang sa mga ebidensya na kanyang hawak ay ang 60 bank transaction na bahagi ng pagdedeposito nito ng pera sa bank account na opisyal. Aminado ang complainant na siya ang namagitan sa weteng operator at dating vice-gobernador dahil nangangamba ang mga ito na mapatigil ang kanilang operasyon. Samantala, PDL na 25 years na nagtatago matapos tumakas sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, balik kulungan na mula sa Bucor. Ang detalye, ibalita mo RH29, Noche Cacas. Andy, matapos ang 20 taong pagtatago, balik kulungan na ang PDL na tumakas sa Iwahig Prison and Penal Farm sa sitio Bandaitan na Barangay Santa Lucia, Sablayan sa Occidental Mindoro. Kinilala ni Sablayan Prison and Penal Farm Chief Superintendent Roberto Veneracion ang naarestong takas na si Pedrilo Nunez na may prison number 197P-040-59 sa pahayag ni Bureau of Corrections sa Director Gregorio Katapang Jr. Kahit saan lupalop ang tumakas na preso, pahuhuli at pahuhuli pa siya dahil hindi umano sila titigil sa paghahanap hanggang sa makabalik sa selda. Nabatid na convicted si Nunez sa murder na may sentensyang reclusion na perpetua. Na kulong umano si Nunez noong October 1997 at naka-ispo noong April 1999. Mula sa kanunang DCRA, ako sinutikasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, pinayagan ng Sandigang Bayan si Senator Jingo Estrada na maghain ng dismissal sa 11 graft charges laban sa kanya kaugnay sa PDAF. Sa isang resolusyon, pinagbigyan ng Sandigang Bayan 5th Division si Estrada na maghain ng demurrer to evidence. Ito ay inihahain na sa akusado upang ipaglaban na hindi sapat ang mga naging ebidensya para siya ay mahatulang may sala. Bukod sa senador,
Pinayagan din na mag-file ng demurrer to evidence ang mga kapwa-akusado na sina dating Tech and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan, dating DBM Undersecretary Mario Relampagos, DBM officials Rosario Nunez, Lalaine Paule at Marilu Bare. Matatandaan, una nang inabsuelto ng anti-graft court sa Estrada sa plunder ng 183 million pesos PIDAP. Pero na-convict ito sa kasong bribery. Mula sa DZRH News Center, ako po, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Hiniling ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na pansamantalang palayain sa loob ng 5 araw ang mga pulis na naunang nakontempt sa Congress dahil sa kanilang patuloy na pagsisinungaling sa pagdinig sa Kamara kaugnay sa pagdakip, pagkulong, pagnanakaw at pangingikil sa 4 na Chinese nationals. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety noong Martes na pinaumunuan ni Chair na si Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez, sinabi ni Tulfo ng ACT-CIS sa party list na payagang makalaya sa loob ng 5 araw ang 8 pulis na nakadetine sa Kongreso matapos na i-cite ng contempt. Inihayag ni Tulfo ang kanyang mosyon matapos silingin na isang pulis na kumaari ay pansamantala silang makalaya para sagutin ang kanilang mga kasong summary dismissal sa PNP. Agad namang nag-second demotions si One Rider Party List Representative Bonifacio Rosita o Bosita sa mosyon ni Tulfo. Kaya pinayagan ito ni Representative Fernandez ang chairman ng committee. Pero agad namang din binalaan ni Fernandez ang mga pulis na bumalik ang mga ito makalipas ang 5 araw. Kung hindi umano ang mga ito babalik, mapipilitan sila mag-issue ng warrant of arrest laban sa mga ito. Matatandaan na na-contempt ng House Committee on Public Order and Safety at inatasang makulong ng 30 araw sa Kongreso sina Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla kaugnay sa iligal na pag-aresto sa 4 na Chinese national. Iti matapos mapagdesisyonan ni Congressman Tulfo na nagsisinungaling ang dalawa. Inapurbahan din ng komite ang mosyon nagpapalawig ng 15 araw sa pagkulong sa 6 pang pulis na naunang na-cite in contempt at ikinulong sa nakaraang pagdinig ng Kamara. Samantala, pinaimbestigahan na sa Senado ang warrantless arrest sa filmmaker na si Jade Castro at mga kasamahan kaugnay ng pagsunog sa isang jeep sa Catanawan, Quezon. Sinabi ni Senator Rizon Tiveros na mali ang arrest now, paliwanag later dahil labag ito sa batas at nakababawas ng tiwala sa publiko sa mga tagapagpatubad ng batas. Base sa CCTV footage, maging sa mga opisyal ng LGU na nasa Mulanay ang grupo ni Castro nang mangyari ang insidente kaya imposible na sila ang mga salarin. Babantayan po ng Senado ang naturang kaso ni Castro upang malaman ang totoong nangyari. Samantala, dumako tayo. Balita sa labas ng ating himpilan. Top 5 most wanted person ng NCRPO sa kasong 2 counts statutory rape. Arestado ng EPD Special Operations Unit sa Taguig City. Detalye, ibalita mo, RH24 Noche Kakas.
Andy, laglag na sa kamay ng Eastern Police District Special Operations Unit ang kanilang top 5 most wanted person sa lungsod ng Taguig. Pinusasan ng mga operatiba si Clint Cedric Perez, 30 anyos, isang construction worker. Ayon sa report, inaresto si Perez sa Dilapas Street, barangay Napindan sa Taguig City sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte ng Pasig City sa kasong 2 counts statutory rape. Hindi pinapayagan ng korteng magpiyansa si Perez patay sa nakasaad sa kanyang warrant. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Mula sa DZRH News Center, ako po naman si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto, makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture ang katatagahan sa supply ng pagkain sa harap ng banta ng El Nino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DA Undersecretary Roger Navarro na nagpulong sina DA Secretary Francisco Laurel at ang Pangulong Marcos singgil dito. Tiwala ang ahensya na sapat ang supply na pagkain ngayon sa bansa. Una rito, ibinalita ng Pag-asa na nabawasan na ang bilang ng mga lalawigang apektado ng El Nino phenomenon. Kaugnay nito, todo handa pa rin ang Task Force El Nino dahil maaari umanong tumagal hanggang Mayo ang strong El Nino. Samantala, mahigit 200,000 pisong halaga ng umano'y shabu na sabat sa bypass operation. 3 arestado sa Dasmariñas, Cavite. Detalye, ibalita mo, RH27, Noche Kakas. Go ahead, Noche. Noche Kakas. Sa kabilang dako naman, patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng sariling kapatid sa Silay, Negros Occidental. Kinilala ang biktima na si Jay Malones, 44 anyos, habang ang suspect ay si Lionel Malones, 37 anyos. Ayon sa Silay Police, magkasamang umiinom ng alak ang magkapatid bago mangyari ang krimen. Dagdag pa ng pulisya, nagkasagutan si Jay at Lionel hanggang sa mauwi sa tensyon at magkabarilan ng dalawa. Nabaril ang panganay na si Jay habang mabilis namang tumakas ang kapatid na si Lionel. Samantala, balikan po natin ang report ni Noche Kakas. Go ahead, Noche. Yan, mahigit na 200,000 na malaga na iniinalang na shabu ang nasabat ng mga otoridad sa bypass operation sa Barangay Sabang, Dasmariñas City sa lalawigan ng Cavite. Arestado sina alias Ed Jeronimo at ang isang alias Jerry. Nasabat sa kanila ang nasa 30 grams ng illegal drugs na aabot sa 204,000 pesos. Nasabi niya sa kumano sa pagbibenta ng illegal na droga ang tatlo na lugar. Para sa magkaroon ng tatlo na mga may kinalaman sa illegal drugs. Mula kanunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Noche Kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Mula sa DZRH News Center, ako po naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagsaserbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.